Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Nang si Josue ay nagsugo ng mga tiktik sa lugar ng Jericho, natunugan ito ng hari roon. Bunga nito ang mga tiktik ay nangailangang magtago upang maligtas ang kanilang mga buhay. At sino ang ginamit ng Diyos upang mailigtas ang kanyang mga lingkod? Iyan ang ating matutunghayan sa unang kabanata ng Josue, talatang 10 hanggang 2 kabanata, talatang 8. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan at lingkod, Pastor Dan Nabangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na aklat ng Panginoon. Natunghayan natin ang unang 9 na talata ng unang kabanata sa aklat ng Josue, ang mga pangako ng Diyos kay Josue. Paulit-ulit na sinasabi ng Diyos na siya ay magpakatatag. Isang bagay ang tiniyak ng Diyos kay Josue. Ito ay ang patuloy na patnubay ng Diyos sa kanya, sa lahat ng kanyang puntahan at gagawin. Nakita natin na ang paraan ng kanilang pagpasok sa lupain ay ayon sa kanilang pagsisikap. At ito ay inihalin tulad sa ating buhay bilang mga mananampalataya, na lahat ay may nakalaan na pagpapalang espiritual, subalit ito ay ayon sa pagsusumikap nating makamit. Basahin po natin ang Kabanata 1, talata 10. Nang magkagayoy, nag-utos si Josue sa mga pinuno ng bayan na sinasabi, nagsimula ang pamumuno ni Josue sa mga Israelita. Ito ay hindi dahil sa kanyang akala lamang, subalit ito ay buong tapang at lakas na pamumuno. Ginawa niya ito dahil sa sinabi ng Diyos na gawin niya. Sinabi din ng Diyos kay Moises na siya ay sasakan niya. Matapos ang matagal na pamamalagi ni Moises sa Midian, muli siyang bumalik sa Ehipto na may takot. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, humayo ka, ako'y sa iyong bibig at ituturo ko sa iyo kung ano ang iyong sasabihin. Ito rin ang pamamaraan ng Diyos nang tawagin niya si Jeremias nang siya ay nasa mahirap na kalagayan. Sinabi ng Diyos sa kanya sa Jeremias 1, talata 11, lalaban sila sa iyo, subalit hindi sila magtatagumpay laban sa iyo, sapagkat ako'y kasama mo upang iligtas ka, sabi ng Panginoon. Kailangan natin ng matibay na pananalig at tapang tulad ng sinabi sa 13 kabanata ng 6 na talata ng aklat ng Hebreyo. Kaya't panatag nating masasabi, ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Unang sinabi ito ni David sa aklat ng mga awit, kabanata 118 sa 6 na talata. Ang Panginoon ay nasa akin, hindi ako matatakot. Anong magagawa ng tao sa akin? Ang nais sabihin ni David ay inilayo na niya ang kanyang puso at isip sa mga bagay na hindi nakikita. Ibinigay na niya ang kanyang sarili sa Diyos na buhay. Nakita niya na ang Diyos ang kanyang kasama at ang Diyos din ang laging tutulong sa kanya. Nanalig si Josue sa Diyos. Kinausap siya ng Diyos na kailangan siya ang manguna sa mga Israelita. Ang salita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Kailangang pagbulay-bulayan natin ito at gawin ang lahat ng nakasulat sa kanyang salita. Ito ang pamamaraan ng pananampalataya. Sa Kabanata 1:11 ay ganito naman po ang sinasabi, kayo'y pumasok sa gitna ng kampo at ipag-utos sa mga tao na sinasabi, maganda kayo ng baon, sapagkat sa loob ng 3 araw ay tatawid kayo sa hordang ito upang pumasok at angkinin ang lupain na ibinibigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos.
Walang problema sa pagmamay-ari ng Israel sa lupain na ipinangako sa kanila ng Diyos. Subalit, ang pagmamay-ari nila ay may kasunduan. Kailangan nilang sakupin ito. Hindi tagumpay ang pinakapaksa ng aklat ng Josue, kundi pagsakop. Malawak ang sasakupin nilang lupain. Sa mga susunod na pangyayari, kapag nakapasok na ang mga Israelita sa lupain, mawawala na ang kanilang pagkain ng mana, kung kaya't kakain sila ng mais na nakatanim sa lupain. Ang mga mais na ito ay dala ng kanilang mga kamay dahil wala silang panahon upang magtanim. Ito ay kanilang baon. Kung ating matatandaan, kailangan nilang mag-ipon ng mana araw-araw. Subalit ang mana ay hindi nagtatagal, ito ay napapanis. Kung kanilang tinago ng higit sa isang araw, nasisira ito at hindi na maaaring kainin. Kaya't kailangan nilang mag-ipon ng mana araw-araw. Kung iuugnay natin ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Epeso sa talatang 18, kabanatang 5, tungkol sa mga salitang mapuno kayo ng Espiritu, ay hindi pangminsanan lamang na karanasan. Hindi ito tulad ng pagpunta natin sa isang gasolinahan at ipapupuno natin ang tangke at pagkatapos nito'y maingat na isasara ang tangke at sasabihin mong hindi na ako muling maglalagay ng gasolina dahil lagi na itong puno. Kaibigan, ang ganitong paniniwala ay isang kahangalan. Maraming mananampalataya ang nag-iisip ng ganito, na minsanan lamang ang karanasan ng pagkapuspos ng Espiritu ng Diyos at pagkatapos ay wala na. Kaibigan, kung lalakad at mabubuhay kang kasama niya, kailangan mo ang araw-araw na pagkapuspos ng kanyang Espiritu. Kung pinapakain natin ang ating katawan 3 beses isang araw, marahil ay mas makabubuti din sa atin kung hihingi tayo ng kanyang kapuspusan 3 beses din sa isang araw. Kailangan natin ang patuloy na pagkapuspos ng kanyang banal na Espiritu. Patuloy po nating basahin ang sumusunod na mga talata upang alamin ang mga pangyayari. Sa kabanata 1:12 ay ganito po ang sinasabi. Sinabi ni Josue sa mga Rubenita, sa mga Gadita at sa kalahating lipi ni Manases. Hindi tumawid ang 2.5 lipi sa ilog ng Hordan upang manirahan doon. Makikita natin ang kanilang dahilan sa mga susunod na talata. Buhay pa si Moises sa panahong ito at siya ay naroon sa silangang bahagi ng Hordan nang lumapit ang mga taong ito. Naitala ang kanilang kahilingan sa aklat ng Bilang, kabanata 32, unang talata 1-5. Binanggit dito ang mga lupaing nilupig ni Yahweh na nais niyang tirhan ng mga Israelita sapagkat ang mga lupaing ito ay mainam na pastulan ng mga hayop. Ang mga lupaing ito ang nais ng mga Israelita na ibigay ng Diyos sa kanila sapagkat hindi na nila nais na magpunta pa sa ibayong Hordan. Dumako naman po tayo sa talata 13 hanggang 15. Alalahanin ninyo ang salita na iniutos sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon na sinasabi, binigyan kayo ng lugar ng kapahingahan ng Panginoon ninyong Diyos at ibibigay sa inyo ang lupaing ito. Ang inyong mga asawa, mga bata at mga hayop ay mananatili sa lupaing ibinigay sa inyo ni Moises sa kabila ng Hordan. Ngunit lahat ng mandirigma ay tatawid na may sandata sa harapan ng inyong mga kapatid at tutulungan sila hanggang sa mabigyan ng kapahingahan ng Panginoon ang inyong mga kapatid na gaya ninyo at maaangkin nila ang lupaing ibinibigay sa kanila ng Panginoong Diyos. Kung magkagayoy, babalik kayo sa lupain na inyong pag-aari at inyong aariin na ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon sa kabila ng Hordan sa dakong sinisikatan ng araw. Pinayagan silang manirahan sa mga lupaing iyon na mayroong kasunduan na tanging ang mga kababaihan lamang at mga kabataan ang maiiwan sa lupaing ibinigay ni Moises.
Subalit, ang mga mandirigma ay mananatiling kasama nila upang tumulong sa pakikipaglaban. Makakabalik lamang sila kung nasakop na rin nila ang mga lupaing ibinigay sa kanila ng Diyos. Sa talata 16 hanggang 18 ay ganito po ang sinasabi. At sila ay sumagot kay Josue na sinasabi, lahat ng iyong iniutos sa amin ay aming gagawin, at saan mo man kami suguin ay pupunta kami, kung paanong pinakinggan namin si Moises sa lahat ng mga bagay, ay gayon ka naming papakinggan. Sumaiyo nawa ang Panginoon mong Diyos na gaya kay Moises. Sino mang maghihimagsik laban sa iyong utos at hindi makikinig sa iyong iniuutos sa kanya ay ipapapatay. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Sila ay sumang-ayon sa kasunduan na ibinigay ni Josue, sapagkat kung papaanong sinunod nila si Moises, gayon din nila susundin si Josue. Subalit mayroong ding kahilingan ang mga kawal na ito kay Josue na siya ay magpakatatag at magpakatapang. Napakagandang hamon ito para sa ating mga lingkod sa kapanahunan ngayon, sapagkat sa ating paghahayag ng salita ng Diyos, nariyan ang kaaway. Subalit kung tayo ay magpapakatatag at magpapakatapang na may pananampalataya at pagtitiwala kasama natin ang Diyos, asahan natin ang tagumpay na ibibigay ng Panginoon. Ang pagtawid sa Ilog Jordan ay sagisag ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ay hindi sumasagisag sa pisikal na kamatayan ng tao. Ang Ilog Jordan ay hindi mabagyong lugar. Doon ay may kapayapaan. Hindi tulad ng pisikal na kamatayan ng isang tao, mahirap, magulo. Nang mamatay si Kristo, pinasan na niya ang hirap at pasakit na naging kabayaran ng kasalanan. Ang Ilog Jordan ay mensahe ng ilog ukol sa kabanalan ng tao at ang kamatayan ni Jesus para sa kaligtasan ng mga sa kanya ay sumasampalataya. Matutunghayan natin sa aklat ng mga hukom na nagkamali ang liping ito sa pananatili nila sa maling bahagi ng Jordan. Nang tumawid ang Panginoon sa dagat ng Galilea, nakita niya na nasa maling bahagi ng pamumuhay ang mga Hudyo. Madami rin sa mga mananampalataya ang mali ang landas ng buhay ang kanilang kinalalagyang pamumuhay. Akala nila sila ay nasa kapayapaan na, subalit patuloy pa rin sila ng pakikipagbaka sa makasalanang sanlibutan, sapagkat magkakaroon lamang tayo ng kapayapaan kung totoong nasa atin na si Kristo at ang kanyang kabanalan. Alamin naman po natin ang mga kaganapan dito sa 2 kabanata ng Josue. Makikita natin sa kabanatang ito ang isang babae na bagamat marumi ang pamumuhay ay ginagamit ng Diyos. Ang pangalan niya ay Rahab at siya ay isang patutot. Ang nakamamanghang katotohanan dito ay nakasama siya sa mga talaan ng mga bayani ng bayan ng pananampalataya sa aklat ng Hebreyo. Basahin natin sa aklat ng Hebreyo sa kabanata 11 sa talatang 31. Dahil sa pananalig ng Diyos, si Rahab, ang babaeng may maruming pamumuhay, ay hindi napahamak na kasama ng mga ayaw pasakop sa Diyos, sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga tiktik. Hebreyo 11:31. Ayaw kong isipin na ang 11 kabanata ng Hebreyo ay talaan ng mga bayani, sapagkat ang binibigyang pansin lamang ay ang kanilang pagkatao. Mas nais kong bigyan ng pagpapahalaga ang kanilang pananampalataya. Kung may nagawa ang pananampalataya para sa mga taong ito, may magagawa din ito para sa atin ngayon. Isang kamangha-manghang katotohanan ang napasama si Rahab sa talaan ng mga angkan ni Jesus. Nagsimula ang bagong tipan sa talatang ito at hindi ninyo matatapos ang 5 talata sa unang kabanata na hindi ninyo nababasa ang kanyang pangalan. Paano kaya siya napasama sa mga angkan ni Kristo? Makikita natin ang pagpapatuloy ng kasaysayan ni Rahab sa susunod na talata. Si Josue, na anak ni Nun, ay palihim na nagsugo mula sa Shittim ng 2 lalaki bilang tiktik na sinasabi, "Humayo kayo,
Tingnan ninyo ang lupain at ang Jericho. At sila'y humayo at pumasok sa bayan ng isang upahang babae na ang pangalan ay Rahab at nakituloy doon. Nakaabot sa hari ng Jericho na mayroong mga tiktik na nakapasok sa kanilang lugar ng gabing iyon. Kaya't isa lang ang maaari nilang puntahan upang hanapin ang mga tiktik. Ito ay ang bahay ng patutot na si Rahab. Marahil ay iisipin ninyo ito ay isang pagkakamali tulad ng pagsugo nila ng mga tiktik sa Kanaan. Sinugo nila ang mga tiktik sa Kanaan upang tingnan ang lupain na ipinangako ng Diyos sa kanila. Subalit ngayon ay nagsugo sila ng mga tiktik sa Jericho, hindi upang tingnan ang lupain kundi upang malaman ang pinakamainam na paraan ng pagsakop. Sa talata 2-7 ay ganito naman po ang sinasabi, at ito'y ibinalita sa hari sa Jericho na sinasabi, tingnan ninyo, may mga lalaki mula sa Israel na pumasok dito ngayong gabi upang siyasatin ang lupain. Kaya't ang hari ng Jericho ay nagpasugo kay Rahab na sinasabi, ilabas mo ang mga lalaking dumating sa iyo at pumasok sa iyong bahay. Sila'y naparito upang siyasatin ang buong lupain. Subalit isinama ng babae ang 2 lalaki at naikubli na sila. Pagkatapos ay sinabi niya, oo, ang mga lalaki ay naparito sa akin, ngunit hindi ko alam kung taga saan sila. Sa oras ng pagsasara ng pinto ang bayan, nang madilim na, ang mga lalaki ay lumabas at hindi ko alam kung saan sila pumunta. Habulin ninyo sila kaagad sapagkat aabutan nyo sila. Gayunman, kanyang napaakyat na sila sa bubungan at ikinukubli sila sa mga tangkay ng lino na kanyang inilagay na maayos sa bubungan. Hinabol sila ng mga tao sa daang patungo sa Jordan hanggang sa mga tawiran at pagkalabas ng humabol sa kanila ay kanilang sinarhan ang pintuan. Nagsinungaling si Rahab sa kanyang hari upang iligtas ang mga tiktik na sinugo ni Josue at dahil dito nilagay niya ang kanyang buhay sa panganib. Bakit naman kaya niya ilalagay ang kanyang sarili sa ganitong kalagayan? Hindi naman niya kailangan gawin iyon sapagkat hindi naman niya kilala ang mga taong iyon. At bakit kailangan niyang magsinungaling sa kanyang sariling lipi at ipagtanggol ang kanyang mga kaaway? Bago natin makita ang kasagutan sa mga katanungang ito, may isang mahalagang katanungan na kailangan kong ibahagi sa inyo. Maaari bang kalimutan na lang ang ginawa ni Rahab? Malinaw ang sinasabi at itinuturo sa atin ng Biblia na tayo bilang mga anak ng Diyos ay kailangang magpasakop sa mga may kapangyarihan. Hindi ito sinunod ni Rahab. Isang dahilan marahil ay hindi pa siya nabibilang sa mga anak ng Diyos dahil sa kanyang kalagayan. Gayunpaman, may iba pang mga dahilan na kailangan nating malaman. Kailangan nating pasakop sa lahat ng mga may kapangyarihan na nangunguna sa atin. Ang mga hindi mananampalataya ay dapat na maging masunurin din sa mga batas ng bayan. Subalit kung ang mga batas ng ating bayan ay taliwas sa kalooban ng Diyos, kailangan nang manindigan ang mga mananampalataya sa mga kautusan ng Diyos. Ito ang naging karanasan ni Pedro at Juan noong nais ng mga kinauukulan na patahimikin sila sa pagpapahayag at pagpapatotoo sa kanila ng Diyos sa kanila. Sa Gawa 4:19-20, sumagot sa kanila si Pedro at Juan, kung matuwid sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo sa halip na sa Diyos, kayo ang humatol sapagkat hindi maaaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Masigit na dapat sundin ng mga mananampalataya ang salita ng Diyos kaysa sa salita ng tao. Ito ang dapat nating sundin bilang mga anak ng Diyos at mga mananampalataya, na tayo ay maging masunurin sa mga batas ng bayan. Sa Roma 13:1-7 ay ganito ang sinasabi, ang bawat tao ay magpasakop sa mga namamahalang otoridad sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos at ang mga pamamahalang iyon ay itinalaga ng Diyos. Kaya't ang lumalaban sa itinalaga ng Diyos at ang mga lumalaban ay tatanggap ng kahulugan sa kanilang sarili, sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa mabuting gawa,
kundi sa masama. At ibig mo bang huwag magkaroon ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan mula sa Kanya sapagkat siya ay lingkod ng Diyos para sa kabutihan mo. Ngunit kung masama ang ginagawa mo, matakot ka sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak. Siya ay lingkod ng Diyos upang ilapat ang puot sa gumagawa ng masama, kaya't nararapat na magpasakop, hindi lamang dahil sa galit, kundi dahil din sa budhi. Sapagkat sa gayon ding dahilan ay nagbabayad din kayo ng buwis, sapagkat ang namamahala ay mga lingkod ng Diyos na patuloy na nangangasiwa sa bagay na ito. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila ay nararapat, buwis na dapat buwisan, ambag na dapat ambagan, paggalang sa dapat igalang, parangal sa dapat parangalan. Sa oras na ito mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya, at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na kaibigan ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Amang makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sapagkat binigyan mo na naman kami ng pagkakataon upang makapagbulay-bulay ng iyong banal na aklat. At muli, ito po ay nagpalakas at nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Gawin mo po kaming mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.